Ikakasal na sana, ang kaso, naudlot pa. Iyan daw po ay dahil sa pakialamerang biyanang hilaw at pagiging mamas boy ng karelasyon nitong si Kay o Clay. Simula nang pumasok sa buhay nila ang biyanang hilaw nitong si Clay po ay babae ay nagsimula na rin ang pakikialam sa kanilang relasyon ng kanyang jowa na si Jerry, partikular na nga sa usapin ng pagpapakasal. Bukod sa walang trabaho po itong si Jerry, nagagawa rin daw ng kanyang live-in partner na mambabae. Habang si Clay, doble kayod na sa trabaho araw-araw para sa paghahanda sa kanilang pagpapakasal. Kaya naman kausapin natin si Clay na nagmula pa sa Tarlac para umamin sa atin dito sa ating programa. Clay, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon. Clay, kumusta ka ngayon? Ayun, kinakaya kahit papano, pero syempre hindi okay. Kailan pa ba nangyari ito? Recent lang po, siguro mga last month, gano'n. Gano'n na kayo katagal na magkarelasyon nitong si alias Jerry? Bale po, 5 years po naging kami, pero nag-decide po kaming mag-live-in. Siguro nag-live-in po kami ng 2 years kasi nga po, nagbabalak na magpakasal. Okay. Ayan, at dun sa pagsasama nyong yon, so sabihin na natin 5 years, nakilala mo naman na kahit papaano, nakakaharap mo, nakakausap itong nanay ni Jerry. Tama? Opo. Kumusta naman yung pakikipag-usap, pakikitungo sa iyo ng nanay ni Jerry noon? So, totoo lang po, okay naman po siya. Kaso lang po simula nung parang nalaman niya na gusto na namin mag-settle down ni Jerry, doon na po siya nag-start mangilam. Nung nalaman po niya na nagbabalak na po kami magpakasal. At kailan nyo in-announce sa kanila ito? Siyempre may pakikipag-usap muna na sinabi kayo. Kailan nyo ba kinausap ang mga magulang nyo? Actually po, mas nauna pong magsabi si Jerry sa nanay niya. Kesa po, dapat po 'di ba sabay kami magsasabi. Dapat kayong dalawa, oo. Opo, pero mas nauna po siya. Kasi sobrang daw niya, gusto daw niyang i-share sa nanay niya. Okay. Na gano'n na nga daw yung mga plano. So Ayan. bago ko po malaman, parang mas nauna pang nalaman nung nanay. So may na ganun po. At ano yung pakikialam na ginagawa nitong biyenan mong hilaw sa preparation ninyo? Ayaw ba niya? Ayaw ba niya na mapakasal na kayong dalawa? Hindi po. Feeling ko nga po, mas gusto na lang yung siya na lang yung ikasal. So sobrang pangingialam niya. Bakit? Location po. Color motif. Aba, anong, yung sandali, anong color motif yung gusto niya? Ang gusto niya po na color motif is teal blue, mga gano'n. Teal blue. Tapos ikaw, ano sana yung preference mo naman? Gusto ko po ng neutral colors. Neutral lang. Sa kanya talagang ang hirap pang i-explain. Di ba? Teal na blue. Iba't ibang shade pa po. Bawat flower girl, ibang shade of blue. Iba-iba shade. Ibang shade of teal blue. Basta may blue, may teal blue. Well, anyway, ano pa yung pinakikialam? So excited. Baka naman na-excite lang din yung matanda. Yun po yung una kong inisip. Yun din po kasi yung sinabi ng nanay ko, siguro excited lang din daw po. Pero ang hindi po nakakatuwa is, yung halos araw-araw, although kahit hindi pa naman po niya alam yung kasal namin, araw-araw na po siyang tumatawag. Tumatawag sa para? Anak niya. Para i-check niya, kumain ka na ba? Nagluto na ba si Kim? Ganyan na ba yung katulong natin? Clay, yung tinago ka namin sa pangalang Clay, ha? Oo. Ay, hindi po, yung katulong po namin po yung Kim. Ay, may katulong. Sorry naman. May kasama. Yung po, nagluto na ba? Para kumain ka na ba? Ganun. Sabi ko, parang, andito po ako. Magkasama kami sa isang bubong. Which is, hindi naman siya ganun dati sa anak niya. Hindi naman po. Yung parang, gusto niya pong palabasin na parang
hindi ko ganong naaalagaan. Kung naaalagaan ko ba talaga. So may ibang dating na yung pagiging concern, kasi kapag extra concerned naman yung nanay, parang may halo ba na, o baka naiisip mo lang na parang naiinsulto ka, o parang pinapakita sa na ganito ko alagaan yung anak ko, chine-check ko siya, ganyan, bago magsama kayong dalawa, dapat ganito ka rin sa kanya. Parang ganun ba yung impression na gusto niya? Hindi po. So, for example po, kunyari po ang ihahanda ko ng hapunan. Magluluto ako ng sinigang. Sasabihin niya, bakit sinigang ang lulutuin mo? Dapat ganito na lang. Ano raw ang gusto? Sa gabi na, magluto ka na lang ng simpleng adobo, ganyan. Kung anong merienda, anong ba, yung ganun po, bawat simpleng gawain ko, na ano yung panghugas mo ng plato, ano yung ginagamit mong panghugas ng CR, talaga? Ganito. Paano ka ba maghugas ng plato? Palabas ba yung ikot o papasok? Ay, hindi ko na po alam. Hindi mo napapansin? Hindi na lang ako ng washer. Para hindi na lang washer yung pagalitan niya. Yun na lang. Ay, nako ha. Medyo naging gano'n na nga. Bigla naging hands-on mom ulit itong si future mother-in-law sana. Sinabi mo ba yan doon sa yung fiancé na si Jerry, yung mga concerns mong yan? Nung una pa lang po napansin ko na ganyan yung mom niya. Nakapag-usap po ako sa kanya. Kasi lang tinake niya po as negative. Sabi niya, nanay ko yan, bakit mo sasabihin na ganyan? Natural. Concern, mangingilam talaga yan, ganyan. Kasi concern. Parang ang dating po is, hindi ko na-appreciate yung pagtulong daw nung mom niya. Okay. Ayan, pero hindi rin na in-explain mo naman yung ganyan. Kumbaga, luto na ito, imbis na i-appreciate nyo na lang, parang kailangan sana, may iba na lang na, parang imbis na i-appreciate na lang, inano pa hinarang pa, hindi maganda yung ganyan. Okay. So ngayon, pa po doon, ano pa? Since yung trabaho ko po, asa malayo, tapos yung bahay namin, magkasama kami. Ngayon, syempre, gabi po yung pasok ko. Ang tendency, dapat ihahatid niya ako. Ngayon, tatawag po yung nanay. Bakit mo pa ihahatid si Clay? Gabi na. Paano ka pa? Okay po. Babae po ako. Mga ganun po. Mga ganun tendency. Nga pala, babae nga po pala ako, no? Ayaw pong ipahatid kasi baka daw mapano si Jerry. At kahit babae, mapalalaki, ganyan, delikado na ho ang panahon ngayon. Meron namang means. Meron ba kayong sasakyan na naipundar na rin? Meron pong sasakyan. Diba? May mga ganoon. Pati yun, bigla nasilip ni Opo. Nawag na daw po akong ihatid kahit alas 11 na ng gabi pasok po kasi delikado na. Ikaw naman, baka nagmamaneho ka naman din. Di dali mo na lang yung sasakyan. Hindi po ako nagmamaneho. Ayun. Passenger princess po ako. Ay, passenger prinsesa naman pala. Nagagalit sa Reyna. Sorry naman. Okay. Sige. Clay, so ngayon, ano na ang sitwasyon ninyo? Magkasama pa rin ba kayo ni Jerry sa loob ng bahay? Actually po, yun po yung isa sa mga biggest struggle ko po ngayon. Recently lang po talaga kami naghiwalay. So lahat po nang napundar sa bahay na yun, na tinitirhan po namin, lahat po sa akin yun. Ultimo kamang hinihigaan na ngayon, sala set na pinagre-relaxan na ngayon, dining kitchen, dining lahat po. Lahat po yung pundar ko po sa bahay namin. Gawa nang wala po siyang trabaho. Wala ba siyang trabaho noon? Wala po. Umaasa po siya sa pera. Tapos yung bahay na yun ay pundar mo? Yung bahay na po yun, ako renta lang po namin yun, pero ako rin po yung nagbabayad ng renta, tubig, internet, lahat po. Oo yan. So ikaw naman ay pinili mo na umalis dahil sumama na loob mo. Tama ba? Hindi po, pinagtabuyan niya po ako sa totoo. Pinaalis ka. Ang ganap po kasi, kaya po kami talaga hiwalay is nahuli ko po siyang nambababae. Naku, yun ang babae paano mo siya nahuli? Opo. Nagluluto po ako ng pagkain namin. Naiwan niya po yung cellphone niya sa kusina, sa table po. Ngayon, nag-notice po na nagno-notice. Kaya ako naman hindi ako pakialamera na
magbasa ng cellphone, ganyan. Mm-mm. Ayun, nag-notice po, message. Okay. Opo. So, aksidenteng Ang message nabasa. Nabasa ko po siya sa notif. Tapos ang tendency, inopen ko na po yung messenger. At ano nakalagay sa message? Ay, gusto yatang magkainan. Ay, nagluluto ka naman, hindi mo na lang Yun niyaya. nga po, parang gustong yayain. Parang gusto Yes, pero- or nagyayayaan. Okay? Nagyayayaan sila na meron silang pupuntahan at alam mo na. Hindi naman po nagyayaan na may pupuntahan. Pero yung usapan po nila is inappropriate sa magkaibigan. Okay, tapos itong nag-chat na ito ay kakilala mo rin. Hindi ko po kakilala. Ang nalaman ko pa po, hindi lang isang babae. 3 po yung kachat niya na gano'n. 3 yung kachat niya doon. So sa messenger Opo. lahat yan na Yes, lumalabas. Lahat sila Yes, gutom. Talagang hirap ng buhay ngayon, no? Gusto na lahat kumain na lang. Kakain daw sila, ganun. Opo, kakain daw po sila sa masarap. Ay, naku. Ayan na. Yan. Ay, okay. So, Tapos, syempre po ako being, syempre hindi, ayoko po mag-isip. Gusto ko clear yung mind ko kasi magpapakasal na po kami. Kinonfront ko po siya about it. Okay. Dun sa nangyari. Ang nangyari, hindi pa po ako share ng saloobin ko, nag-hysterical na po si Jerry. Inunahan ng galit. Opo. Ano agad pinaliwanag niya? Kahit wala ka pang tinatanong, anong mga isinagot? Kaibigan ko na yung mga yan, wala ka pa sa buhay ko. Ganyan talaga kami mag-usap. Ganun. Kasalanan ko pa po. Mga patay gutom ang kaibigan. Gusto kain-kain. Okay. O tapos, ayan na, kasalanan mo pa. Ikaw pinagtabuyan pa, lumayas ka dito sa bahay mo. Sabi niya. Ang sabi niya po sa akin is, hindi daw po niya kayang may makasamang habang buhay na walang tiwala sa kanya. At hindi mapagkakatiwalaan daw yung dignidad niya bilang lalaki. Oh. Yun po yung sinabi niya sa akin. So ako naman, bilang bugso ng damdamin, umalis po ako. Nanalimutan ko na ako nga pala ang nagbabayad ng bahay, ako nga pala nagbabayad ng kuryente, tubig at Oo. Umuwi po ako sa bahay ng kapatid ko. Nakapagdala ka naman ng mga underwear mo. O kanya Nagdala rin. po ako lahat. Ay, Ng okay. gamit wala Buti po ako naman. tinira kundi yung mga naipundar ko lang. Mm. Tapos, parang nung nahimasmasan na po ako, hinabol-habol ko po siya. So, pumupunta ulit ako dun sa bahay, pinagluluto ko pa din siya, ganyan. Okay. Pero parang pinaparamdam pa rin naman po niya na parang may chance pa. Tapos nung na-brought up ko po na, ba gusto nating itry. Ako po yung nagsabi na baka gusto pa nating itry. Yan Bigla sabi. na po niyang sinabi sa akin na, kasabi ko po sa kanya, hindi ako susuko sa ating dalawa. Sabi niya, wala, sumuko na ako, sinukuan na kita. Pakisabi na lang sa nanay mo na hindi ko kayang panindigan yung pangako sa'yo. Ba't hindi raw siya magsabi? At saka ba't hindi na lang siya umalis dun sa bahay? Ikaw nagre-rent Kasama na nun, po di ba? niya yung kapatid niyang nakatira doon. Pinatira niya na. Opo. Actually po, di ba 2 years po kaming live-in? Yung 1 year po na magkasama kami doon, pinatira na rin po niya yung kapatid. So, ako na rin po yung may sagot doon. Okay. So, ikaw naman pala, nakakaabala ka na pala rin. Pero paano raw yung rent? Ikaw pa rin ba magbabayad? Anong kasunduan nyo? Simula po nung umalis ako, hindi na po ako nagbayad. Ay, naku, masama yan, Yun nga po, nagigilty nga po ako. Parang feeling ko, kasalanan ko kung magugutom sila. Ayan. Pero ito na lang, so ngayon, ikaw ba, Clay, ay tanggap mo na yung kapalaran mo na, yan. Actually, it's a blessing in disguise itong nangyari sa'yo kahit papaano. Dahil ikakasal na kayo, imagine, ikakasal na kayo. Nung una, akala mo ang problema lang doon sa future monster-in-law mo. Ayan, which is, pwede pa namang naman yan, no? Reconcilable pa rin yan. Tsaka meron naman yung tumatahimik at nakakausap na, sige na ho, mama o mami. Nag-iiba rin naman ang damdamin ng mga mother-in-law natin. For example, ito lang, hindi naman sa iniinggit ko marami dyan, napakagaan nung mother-in-law ko and my father-in-law sa pakikitungo sa akin dahil sa maayos ako makitungo sa kanila. At ganun din ang mga magulang ko doon sa mga in-laws ko naman na lalaki. Pero meron pala talaga ng mga ganitong klase sa'yo
na mapupunta at mapupunta ka sa lahat na lang pinakikialaman. Okay, akala natin yan lang yung problema. Nga lang, meron palang ginawa ring kalokohan talaga itong si Jerry at siya pa ngayon ang may lakas ng loob na hindi na subukan ulit na magkasama kayo. Okay, ano na ang desisyon mo naman sa ngayon, Clay? Sa totoo lang po, hindi pa po kasi alam ng parents ko yung nangyari sa amin. Kasi nga last month lang po. Hirap pa po ako sa ngayon, pero siguro after realizing everything, kung ano yung, sabi niyo nga po, blessing in disguise, paano pa kaya pag natuloy yung kasal sa ganitong sitwasyon. So, siguro po kahit mahirap man, hindi ko na po siguro kaya na gawin ulit. Gawa nga ng sinubukan ko pong makipagbalikan pero ako pa rin po yung tinutod. Parang hindi ko naman na po deserve yun. Ikaw na yung ginawa ng kasalanan. Ikaw pa yung nakipagbalikan. Pagkatapos, ikaw pa ngayon yung tinanggihan at nagmukhang basahan. Di ba? Feeling ko, hindi ko na po deserve yun. Yes, you don't deserve that. Better. Oo, you deserve someone better and I agree, Clay. Buti na lang, ganyan na yung mindset mo. 'Di ba? Actually, kanina, the mere fact na talagang tell all ka na sa amin at para mas magaan na sa'yo ay parang natutuwa ako. Minsan ganyan ho talaga sa mga kapatid din nating nakikinig. Kapag kayo ay sasali dito sa ating H2H o heart-to-heart confessions, dapat maging katulad kayo ni Clay. Nasasabihin nyo lahat ng gusto nyong sabihin, 'di ba? With regards doon sa problema na inyong kinakaharap. Kaya we appreciate that, Clay, at sana nga ay you stand firm sa iyong desisyon. You don't deserve someone na hindi na nga nagtatrabaho, ng bababae pa, at I'm sorry, meron pa palang pakialamerang mother-in-law na mas papanigan niya. Mahirap 'yan kapag ikaw ay napailalim pa, 'di ba? Nailipat pa sa iyo yung apelyido niya, nagkaanak pa kayo, magiging komplika. Ang hirap yatang kumilos niyan, Clay, kapag ganyan. 'Di ba? Oo, okay lang na meron tayong concern sa ating mga kapatid, 'di ba? Katulad yung ginawa niya, pinatira niya yung kapatid niya roon. Yun ba kinonsulta niya na patirahin? Opo, sinundo naman po niya ako. Pero ang sabi niya pero nandyan na sa pinto yung kapatid nung sinabi. Ha? Naka-impake na po. Susunduin na. Susunduin na lang. Kumbaga, waiting na rin sa terminal. Baka naman pwedeng dito na. Pwede na ba? Sige, sunduin na natin. Ganun. Parang Oh, yes. Grabe, parang comedy movie. Pero nangyayari talaga. So, wala talaga. Kahit tumanggi ka, nandun na eh. Nandun na pala. Meron na siyang desisyon. Hindi pa nga talaga malamang. Hindi pa talaga siya ready para doon sa shared responsibilities of a married marriage, 'di ba? Kasi hindi naman pwede na sa pagpapakasal bida lang lagi si lalaki, bida lang si babae, kung sinong kumikita siya lang nagdedesisyon. Hindi. Kailangan yan, it's a shared responsibility sa lahat ng mga decision making. Kaya Clay, huminga ka ng malalim. Mas tama yan. Tinanggihan ka, ayaw kang pabalikin. Mas gaganda ang buhay mo. Hindi man sa piling ng iba, mas gaganda ang buhay mo without him. Sa buhay mo. Yun na lang yun. Yun na lang ang isipin mo. Clay? Oo. Yes po. Clay, meron ka... sige, meron pa tayong konting oras. Meron ka bang gustong sabihin doon sa muntik mo nang maging monster-in-law? Siguro ang masasabi ko lang po na sana dumating yung panahon, pati na rin po kay Jerry, na makahanap siya ng babaeng kaya siyang alagaan tulad ng pag-aalaga ko. And sana, kung mahanap man niya po yun, tratuhin niya ng tama. Ayan. Kasi hindi na po tayo bumabata. Tumatanda na tayo. At dumarating na tayo sa point na talagang kailangan natin mag-settle down ng may makakasama. Pero who knows, baka ayaw niya po talaga. Pero sana po, kung makahanap man siya ng bago, huwag niyang gawin kung ano yung ginawa niya sa akin. Yeah. And kay tita po, matanda na po yung anak niyo. Kaya na po niyang gumawa ng sariling desisyon sa buhay niya. So, sana
Yun lang po. Iyon. Sana putulin na ang umbilical cord. Oo. Yes. Oo, ang tagal. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong pag-amin sa amin, Clay. Sana nga ay gumaan-gaan ang iyong pakiramdam ngayon. Ano? Bagaman 1 month pa lamang ang nakalilipas, pero you have your family naman. Nandyan kasama mo ang kapatid mo para alalayan ka sa pagsubok na ito. And huwag ka na rin mahiya na sabihin sa family mo na nag-fail yung pinaplano mong pagpapakasal. At I'm telling you, baka sabihin nila, ganun naman pala mas maigi pa yan, anak, kesa naman nalagay ka pa sa balag ng alanganin. Okay, Clay? Yes po. Yun. Thank you po. Yan.